Malungkot na umaga sa inyo mga kastig. Kahapon nga pala ay naglilikas na yung mga kapitbahay namin. Iniisa-isa nga po pala nilang tanggalin yung kanilang mga gamit at saka yung mga takip sa kanilang bubong. Ganito nga pala talaga ang ginagawa ng mga kapitbahay namin o mga naninirahan dito sa amin. Tinatanggal nila yung bubong sapagkat sobrang lakas kasi ng hangin ay pinapadpad na yung mga bubong. At dito nga rin pala ay nagsilikas na yung ate kat nyo at yung mama ko. Sobrang sakit at lungkot ang aking nalarama lalong-lalo na kapag nakikita mo yung mga kapitbahay mo na ganito ang mga sitwasyon. Maraming salamat nga pala sa mga tumutulong lalong-lalo na sa mga naapektuhan ng bagyo. Sa puntong nga to mga kastig ay pumunta na rin ako dito sapagkat dinala ko na yung mga kailangan nila. Sobrang awa nga pala ang aking nararamdaman kapag ganito yung mga sitwasyon. Lalo-lalo na kapag daraan yung mga malalakas na bagyo. At dito nga rin pala mga kastig kung makikita nyo maganda pa yung panahon. At dito na rin pala kami sa tabi ng simbahan. Malapit nga rin pala tong pinagtutuluyan namin sa simbahan mga kastig. Kaya sana kayo mga kastig lagi kayong mag-iingat lalong-lalo na sa mga maapektuhan ng bagyo. Basta't wag lang kayong mawawalan ng pag-asa at lagi lang tayo manalig sa Panginoon sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Sa lahat nga po pala dyan na maapektuhan ng bagyo, magsipaglikas na po kayo at pumunta na po kayo sa tas na lugar. Basta't lagi nyo lang po tatandaan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At dito nga rin pala mga kastig ay kumakain na tayo. Yan po pala ibigay sa atin ng gobyerno at simbahan. Kaya maraming salamat nga po pala sa lahat ng tumutulong sa amin. At pagpatak nga pala ng madaling araw mga kastig ay uuwi muna kami sa amin para tingnan kung ano na ba yung kalagayan doon sa amin. Kapag hindi pa kasi lumalakas yung bagyo ay hahanda na namin yung mga kailangan namin sapagkat baka tayo ay abutin pa ng ilang araw sa evacuation. Kasama ko nga pala dyan yung ate kat nyo at yung tiya namin. Uuwi rin nga pala sila tiya sapagkat magluluto daw muna siya ng pagkain na dadalhin sa kanilang anak. At dito nga guys ay tumaas ng tubig sa ilog. Pagpasensyahan nyo na muna guys at ako munang mag-voice over sapagkat marami na ang gagawin ng Kuya Ranyo at ipapakita ko nga pala guys sa inyo ang kalagayan ng dagat dito sa may samin at inyong makikita napakarami ng basura pagkat masyado nang lumapit ang tubig dagat. Ang malala pa nga niyan guys ay sa mga panahon nga na yan ay wala pang ang kaulan-ulan pero ganyan na ang kalagayan ng tubig dito. Napakarami na ang basura ang dala ng tubig. Kung hanggang saan nga umabot yung mga basura, ayun na din yung naabot ng tubig dagat. At papalakas nga ng papalakas ang mga alon guys. At panoorin nyo na lang po munang makakuha ko sa dagat.
So ayun nga po guys, as you can imagine, nakakatakot at nakakabahala po talaga. At dito nga po guys, ay tinutulungan na po kami ng aming mga kapitbahay sa pag-safety po ng aming bangka. At marami pa pong mga nag-aayos at nag-iimpake ng mga gamit nila. At tinali na nga pala ng aking asawa ang aming bangka para kung sakaling pumasok ang bahay, hindi ito anurin. Mga ilang oras ngang nakalipas, ganito na ang itsura ng dagat. At maya-maya nga pala niyan guys, at eto na, bumuhos ng ulan. Tatapusin na nga lang pala namin ang mga dapat naming asikasuhin. Dahil maya-maya nga, ibabalik na rin kami sa evacuation center. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Bye-bye!